Okay, next naman tayo ay yung mga data analysis tools. Yung data analysis tools are features in Microsoft Excel that tinutulungan yung mga users para mas ma-organize, summarize, evaluate, and i-interpret ang mga data para mas maging magandang pag-decide nila. Una is yung pivot tables. Paano gumawa ng pivot tables? Itong example natin dito. Gawin ko is ganyanin ko. Sasama ko lang yung grade kasi kapag sinama ko yung attendance, baka mas more field ang ating table. Pero ganyan. Dapat meron siyang name, section advice, at yung mismong data na i-interpret. Pero sige, sama ko na natin yung attendance. Next naman is insert pivot chart. Pivot chart. Plus, of course, make a new worksheet. Next naman nun is organize natin. Yung name, lalagay ko dito kay axis. Section, advisor. And then yung mismong data natin is none other than the grade, values, and then attendance. Mapapansin nyo na medyo gumulo since there are two values. Pero okay rin yan kasi that's the point of pivot chart to help organize and interpret data more. So ito yun. Ito yung mga legends. Mapapansin nyo dito na dagdagan. Pero what if tinanggal ko na lang si attendance? Ganyan na lang. Kasi if gusto nyo i-customize, I think meron dito. Design. Oh, ito. Pwede nyo i-customize dito. Yun oh. Ganda oh. And next naman nun is conditional formatting. Yes, conditional formatting. Kunwari, di ba yun mostly ginagawa ng mga teachers. Kapag meron kang 74 or below, 74, 4.4 below exactly ay magiging red since ibig sabihin nun hindi ka pasa. Paano gawin natin yun? Ay, di wait. Tama lang. Lahat pala, di ba, since grade, huwag mo nang i-scroll pa ganyan. Gawin mo is, pindot mo na yung column. Next naman yun is, makita natin sa home tab si conditional formatting. Gagawin mo is, highlight cell rules. Since i-highlight natin yung mga bagsak, dapat less than. Siya ay less than 74.5. Diba? 74.5. Kasi mag 74.4, mababa na yun. 74.5 kasi, siya ay pasa pa rin, i-round off. So, okay mo na yan. Yan. Mga red, di pasa yan. Next naman is, kunwari, i-highlight natin yung mga nakapasa. Highlight cell rules, greater than, pwede mo na lang ilagay si 74.4. Yung they are greater than 74.4. Kasi pagkatapos ng 74.4, 74.5 and above na yun, which is pasa. Lagay natin si green, which, of course, yan na. Next naman is, nasama si grade. Hindi naman yun, why the fuck are you here? Yan na nga. Oh yeah, if gusto mo, di kunwari si grade, ayaw mo na may ganyan. I-clear mo dyan. Clear rules from selected cells. Pak, yan lang. Next naman is, kunwari, gusto mo malaman kung sino yung mga with honors. So, highlight cells between. Since meron rin tayong tinatawag na with high honors, kailangan natin i-separate. So, 89.5. Bakit 89.5? Kasi 89.5, i-round off mo yan to become 90. Tas, 94.4. Bakit 94.4? Kasi kapag katapos ng 94.4, 94.5, yan ay with high honor section. Tas, customize tayo ng sariling kulay. Fill, yan, blue. Yan. Bali, ganyan mga itsura. Next naman is additional formatting. Kung saan na naman natin mahanap yung mga with high honors. Same lang, between. So, 94.5 hanggang, oops, napindot ko. So, 94.5 hanggang 97.4. Kasi 97.4 and above, yan yung with highest honor na yan. Which, I think isa lang sa atin nakaroon ng with highest honor sa MNHS W. Anyways, feel, gusto naman ko naman is pink pack.
Yan, makikita nyo. Medyo sakit sa mata pero ganyan talaga. 96, 97, oh, yan yung mga with high. Tas, oh no, ba't may blanco? Gagawin mo naman is, I think may napili si ma'am. New rule. New rule. Tas, format natin. Maximum. Saan si blank dito? Wait lang. Data bar. Ah, damn it, nasan siya? No, hindi yun. Dito yun. I just can't find it. Basta naka-blank. Hindi nalagay. Nice value number. How do you do that? Wait lang. Pati ako, di ko na alam. Format cells that contain. To. Okay, ito pala. Format only cells that contain. Lagay natin blank. Tapos, format settings. Lagay natin is, kunwari, black. Ako black. Tapos, okay. Mapapansin nyo dito, lahat ng nandito na blank yung wala, ay black. Pero what if, sakit sa mata nun? So, gagawa tayo ng new rule. No, wait. Since yung ibabago natin, kailangan natin manage rules. Tapos to, gawin naman natin siyang white para mas maganda. Tapos, pack. Why the fuck is it? Baka sige, black na lang natin. No choice. Basta ganun. I think, wait. Blank. Wait. Saan si blank? Ito. Baka nabase pa rin siya sa other rules. So, yeah, black mo na lang. Or gray. Why the fuck is it? Wait lang. Sige, gawin na lang natin to. Yan, okay. Ayan, maayos na. Pwede nyo rin naman ilagay dito, pack. Yan. Or kung ayaw nyo na tag dito, maapektuhan yung mga ibang cells. Kaya ganito, i-select nyo na lang lahat. Yan, ganyan. I think nakaproblema ngayon sa klase namin na hindi makaselect. Yan na lang. Pindot, hold, tas ganon. Next naman is, conditional formatting na pag-usap nga naman na. Next naman is, si what if analysis. Yan yung mga analysis na dine-determine kung ano yung kailangan mo para masikuha mo yung isang goal. Which is yan na yung goal seek. Goal seek, makita natin siya by data ata. Data. That's what if analysis, goal seek. Set cell. Yung cell is yung target value natin. Kasi, kunwari, gusto mo maka with high, hindi, with honors lang, 90. Tapos by changing cell, itong cell. Tapos okay mo. Yan, makita nyo. Ibig sabihin, sa term 3, kailangan natin makaroon ng 92 in order to get 90. Para naman if with high honors, goal seek. Tapos, value natin is 94.5. Tapos, changing cell ito. Okay. Oof! 105.5. Makukuha ba natin yan? Siyempre, hindi na. Wala ka, hindi ka na magbabawi dyan kasi wala ng grade 13. Anyways, I think yun lang. Pivot table, conditional formatting, and goal seek. Check ko lang notes ko. Pakahaba nga ng notes ko, gago. Yeah, yun lang. Next naman yun yung isa. Okay.